Wala pa akong narinig na babalitaan na recruitment agency naging pabaya na nakakulong ngayon kahit man lang nakatikim ng malamig na selda. My office have received information na ikaw daw ay ang abogado ng mga Arabo. Sandali lang, patapusin mo ako. Yes, Mr. Chair. Gusto ko kasi baka mamaya kinasuhan and then napadismiss at God knows who does not pay. Di ba? So dapat pag kinasuhan, talagang tinutuluyan at nakukulong. Yan, nakonvict at nakukulong. So far, wala pa ako, on top of my head, wala pa akong narinig na babalitaan na recruitment agency naging pabaya na nakakulong ngayon kahit man lang nakatikim ng malamig na selda. Bakal sa selda. Wala pa, di ba? Oh, then you guys are not doing your job. Again, I'll go back to INU at TIL. Meron po. Because if you're doing your job, then dapat may mga nasampulan. May mga nakulong na ng mga pabaya na recruitment agency. Di ba? Wala pa. Puro lang kaso kayo ng kaso and then nadi-dismiss. Sabi nga ni Tony Castillo, ngayon, tuwan-tuwa siguro yung mga recruitment agency, ayun, si Castillo pala magaling yan kasi napapadismiss yung case. Sabi niya, napapadismiss. Now, bakit napapadismiss? Ako may sagot ako dyan. Alam mo sagot ko? Seryosi, Arnel Ignacio. God knows who does not pay. Si Sir, medyo, di ba Sir? Iniisip ni Sir, ba't kaya maraming alam to si Senator Rapi? Di ba Sir? So, dati, nakita mo naman Sir, pinupuri kita. Okay? But it seems, it's different now. Para kang echo na lang ni Secretary Tutsople. Kung ano sinasabi ni Secretary Tutsople, yun yung lumalabas sa bibig mo. Dapat magkaroon ka ng sarili mong diskarte. If you think there's something wrong in a certain policy in your department, speak up. Huwag yung sasang-ayon ka na lang kahit na alam mo mali. Magkaroon ka sarili mong diskarte tulad dati nung ikaw ay nasa OWA. Di ba? Magkaroon ka ng diskarte, sir. Para mabalik po yung aking pagrespeto sa'yo. I still respect you. Kaya lang, napansin ko nga lately na parang naging echo ka na lang ni Secretary Tuts. Unfortunately. Maybe I'm wrong. Maybe. But anyway, so, Mr. Chair, Sir Chair. if I may. sorry. Si Senator Win, would you like to have an opening statement? Okay. So, go ahead, Senator Jing. Go ahead. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Attorney Castillo, Yes, Mr. Chair. my office have received information na ikaw daw ay ang abogado ng mga Arabo. Sandali lang, patapusin mo ako. Yes, Mr. Chair. Na ang mga nire-represent mo, ilan ang nire-represent mong recruitment agencies? Hindi ko po alam yung eksaktong bilang, Mr. Chair, pero more or less mga 100. More or less po mga 100 po, Mr. Chair. 100? Yes po, Okay. Mr. Chair. And karamihan doon, pagmamayari ng Arabo na kinagamit ang mga Pilipino bilang mga dummies. And it is common knowledge in the industry. Remember, you're under oath. Okay? Yes, Mr. Chair. Yung Tama ba o hindi? Mr. Chair, yung trabaho ko lang po talaga Tama ba o hindi? Hindi ko po yan masagot, Mr. Chair, kasi kaso lang po talaga sa akin ang ibinibigay at yun lang po ang inaasikaso ko, Mr. Chair. Okay, dahil pag hindi mo inamin, lahat yung mga board of directors ng recruitment agencies na nire-represent mo, patatawag ko rito, titingnan natin kung may capacity sila o ability sila magtayo ng recruitment agency. Kasi Mr. Chair, pagka may nagre-refer po ng kaso, hindi po ako nagtatanong ang sa akin po kung ano po yung case. Abogado ka, hindi ka Opo. nagtatanong kung sino may-ari. Yung pong nire-refer po sa akin na case, Mr. Chair, yun po ang inaasikaso. Pag magpapasagot lang po sila ng answer about the case. Yun po ang ginagawa ko. Pero hindi mo alam po, na mga Arabo ang financier ng mga yan? hindi po ako nagtatanong, sir, kasi, Mr. Chair, kasi minsan yung Tama mga... kang abogado.
Yung pagka nagbibigay po sa akin, Mr. Chair, ng case, ano ba sasabihin sa akin, attorney, meron kaming case sa NLRC, po pwede bang matingnan mo yung kaso, then magpapagawa lang po ng position paper. Then tinitingnan ko lang po, dun po ako sa kaso kasi hindi po talaga ako nangimasok po dun sa kung ano po ang... Mr. Chair, it might be tedious for this committee to summon all the incorporators or board of directors of the recruitment agencies that he represents. Siguro, pakiusapan lang natin ang the Department of Migrant Workers na suriin mabuti lahat yung mga recruitment agencies na represent nitong abogadong ito at tingnan mabuti kung merong talagang capability na magtayo ng recruitment agencies. Kasi alam ko, siguro tikom lang ang bibig ninyo na maraming kliyente ito na mga Arabo ang behind dito sa mga recruitment agencies na ito. Alright. Miss Rucas? Yes po, Mr. Chair. As a psychologist po, I had my MA. Wala pa po akong tanong. Ay, sorry. Meron ka bang gusto sabihin? Wala pa naman ako Meron tinatanong sa'yo. sorry po, sorry. Gaano ka nakatagal dyan sa industriyang ito? Magsa 6 years po. 6 years lang? 6 years and you accumulated 12 cases in the span of 6 years? Actually, 7 na lang po, Your Honor. Oh, 7, assuming. 1 case per year, approximately. Well, actually po, compared to other agencies, kasi day-to-day, hindi namin hold po yung mga anong problema na it will arise po sa aming day-to-day na ano. It so happened lang po na... O meron kang ginagamit ka lang dami dyan sa catalyst. No. Arabo ang financial No po. mo. Actually, yung pinanel po ako dito to get this is actually, I am also a child of an OFW, and catalyst meaning is I want to be an advocator of the change of the lives of many. Kasi po, to be honest, kung hindi nag-abroad yung mother ko, I cannot have a decent life. Hindi ako mapapaaral sa university ng yung hindi namin ma-afford. Madam, sorry, Senator Jinggoy, baka pati ako mapaiyak sa'yo. Tama na muna. Pero nabanggit mo kanina, you're a psychologist. Yes po. Psychology is the study of human behavior. Yes po. So if you're a psychologist at pinagmalaki mo, may MA ka pa, dapat nalaman mo na yung mga behavior ng mga employer na pinapadalahan ninyo, ng inyong mga workers, na para nakapag-come up kayo ng mga polisiya na to prevent yung mga abuses na yan. I understand You should po. have caught that, na ito pala yung mga ugali ng mga Arabo na pinapadala natin OFW, then come up with a policy. A psychologist ka, di ba? Yes, I understand po, Your Honor, but the problem is not regarding with the employer. The perpetrator is the son of the owner po. No, hindi lang dito, kundi maging sa mga iba pang mga kaso. O sige, sa saan? Yes. Kaya nga, dapat, psychologist ka, dapat, inirecommend mo noon pa na isilalim sa isang neuropsychiatric exam. Kasi psychologist ka, di ba? Yes po. Dapat nanggaling to sa iyo, hindi sa isang tulad ko na hindi ako psychologist. Dapat nanggaling sa iyo na dapat isa ilalim dahil paulit-ulit na lang pala nagkakaroon ng kaso, pagmamaltrato, itong mga amo ng aking mga worker, isa ilalim natin silang lahat next time sa isang neuropsychiatric exam. You didn't do that. So, I definitely understand where you're coming from, Your Honor, but I think neuro exam, halimbawa, yung neuro exam is administered by a psychiatrist Tanggalin po. mo na yung face mask mo para makita yung kaganda. hindi ikaw, ibig sabihin, isasuggest mo para gawin ng mga employer doon sa Kuwait at magsasubmit sila ng dokumento na ipasa nila yung neuropsychiatric exam. You would suggest, not you doing it. I didn't say na you will do it. Well, anyway. Saan po kayo graduate, ma'am? I had my Mindanao State University, Okay, Leon good. Institute That's a of very good Technology, school. and I had my master's in De La Salle University as well, Manila. Lasal, Manila. Yes po. Very good. Good schools. Ha? Kaya ka pala naka-green. Kaya ka pala magaling mag-English. Ako, Tagalog lang. Pasensya na. Pero wag ka na umiyak ha. Baka mamaya pati kami mapayak dito. Kasi natatakot ako. It's my first time po na maganito. Kasi
Di naman po ako ang violator, Your Honor. In a Ako way, ay violate, just- in a way, kayo po ay may kinalaman dito dahil naging pabaya po kayo. Kaya nga sabi ko, kung ako masusunod, dapat kayo po ay, sorry mama, kayo po ay dapat makulong. Dahil marami na pong violation pala ang inyong agency at sabi nyo, 7? Ito. So, RP ibig cases po. kaya nga, so, paulit-ulit ng 7 sana, hindi na umabot 7 sana, doon pa lang sa pangalawa, na-stop na. So, bakit naging 7? Naging pabaya kayo. Hindi, kasi kung po- naging pabaya, hindi pa dumami yun. Your Honor, kasi po minsan yung update is, dun po minsan is ma-pending. Pending yung updates, but we already addressed the concern. No, Na-answer na po no. Ito from experience, ano? Ilang taong ka? 42 years Oh. old po. 40. So, 20 years old ka pa lang siguro. O baka teenager ka pa lang. Ako'y nasa public service na tumutulong sa mga FWs. Ang problema ay yung tinatawag kong monitoring. Yung tinatawagan yung mga FWs. Tinatanong, kumusta ka na dyan? Anong kalagayan mo? Yun lang yun eh. Minomonitor. Kasi kung meron kayong proper monitoring system, hindi mangyayari mapigilan o mabawasan yung pang-abuso at mga FWs. Your Honor, let me, actually, upon checking po, kasi, I also work as a counselor for, rape victims for stowed away women. That's my first job as well as clinical counselor. Yes, that was also as well as one of my charities right now. Kasi I want to help also yung sa mga kababaihan po. Kasi I'm also a mother. Ma'am, I'm not questioning your credentials. Okay, impeccable yung credentials mo as far as I'm concerned base sa mga sinasabi mo. Ang sinasabi ko is, sana yung mga credentials mo, yung mga sinasabi mo, you should put it in action. Hindi puro salita lang. Diba? Dapat, yung monitoring, very important yun. Diba? Lalo pat 7 beses na pala kayo nakasuhan. Hindi nyo sana pinarating sa 7 at nagawa nyo ng paraan na ma-address yung issue, kung ano yung common issue, bakit nagkakaso ang isang OFW laban sa kanilang mga employer, laban sa inyo. I'll tell you, kadalasan na problema ng mga OFWs, and Yusek Akdak can attest to this, and Mr. Arnel Ignacio, dahil sila yung palaging takbuhan. Tatawag ang OFW sa FRA. FRA, walang sasagot. Kung minsan sabihin pa, magtiis-tiis ka. Pumunta ka dito para magtrabaho. Magtiis ka. Basta yan. Pangalawa, gumagawa ko ng istorya, pwede ba naman gagawin ng amo mo yun? Ang bait-bait ng amo mo? Dalawa na yun. Pangatlo, babagsakan ng telepono. Ay, busy kami. Mamaya ka lang tumawag. Babagsak. Anong gagawin ng OFW? After na hindi nyo kinausap, tatawag sa polo, tatawag ngayon sa recruitment agency local, and then tatawag sa relatives. Marami sa inyo mga FRA, yung sa mga FRA counterpart nyo, FRA ka di ba? Dito ka sa domestic. Marami sa FRA. PRA po. PRA, okay. Marami sa FRA at saka PRA, magkaisa lang may-ari. Damis nga. Kaya sabi ko maglinis. Believe me, believe you. Ang dami dyan mga damis. Kaya kanina, kung mali ako, then I stand corrected. Sa aking palagay, akala ko kanina, ikaw ay dami. No, I'm not. Okay. Then, if you're not, okay, as you say so. Your Honor, let me talk po. Actually, together with the DMW, they had done their best as well regarding the monitoring as well. Yun nga lang is, we cannot make it perfectly po yung system Ma'am, natin. you don't have to kiss their ASS, okay? No, I'm not kissing their ASS. po, Okay, Your Honor. ma'am, sabihin mo lang yung mga tanong ko. Sabihin mo lang yung mga kamalian ninyo na ikukorek mo. Yun ang pag-uusapan natin. Huwag mo na silang kampihan pa para sila ay maging lenient to you. No, I'm not, I'm just, Okay? po, yung, Anyway, ikaw po ay nakansela na. So, nakansela na DMW, yung lisensya. So, ang gusto ko mangyari, hindi na siya mabigyan ever again ng lisensya. Can you see to it, DMW? Never, ever again na mabigyan siya ng license to operate.
Yes po, Mr. Chair. In fact, yung mga nauna po, yung kay OFW de Mafilis, OFW Villavende, kanselado na rin po yun hanggang ngayon, hindi po And you better watch out na baka mamaya gagamit siya ng dami. Apo. You better watch out. You have to screen, you have to vet thoroughly yung mga aplikante Apo. para masiguro na hindi ito mga dating violators at nagpalit lang ng pangalan na gumamit ng ibang tao. So you have to make sure. And again, gusto ko yung data ng mga nakasuhan at kung meron kayong nakulong. At tingnan nyo rin yung mga incorporators ng agency, recruitment agency. Dahil tingnan nyo kung meron silang kapasidad na magtayo ng recruitment agency. Actually, Mr. Senator, pag po na-cancel ang isang agency, yung pong lahat ng officers, lahat ng board of directors, nasa derogatory list po yun. And they are disqualified to forever become a future director or an officer of any recruitment agency. Sigurado po yun. Go ahead, Senator Will. Quick question. Alam naman ho natin, napakabilis magpatayo ng korporasyon ho dito eh. No? And that's what we always see in cases like this. Pati ba mga stockholders, incorporators, sine-check nyo lahat yan? How many recruitment agencies do you have that are registered? Sa land-based po, Mr. Senator, mahigit 850. Sa sea-based po natin, mahigit 340. So, total po, nasa 1,200 Yung lang. 1,200, tinitignan nyo isa-isa yung kanilang incorporators. Do you also cross-check kung ito yung mga dati ng mga may violation, lahat yan? And can you assure the committee na wala dyan Yes, Your Honor. mga recalcitrant? Yes, Your Honor. In fact, may panel interview po yan. Nadadaan po sa butas ng karayom, so to speak. Lahat po ng kanilang incorporators, lahat po ng officers, from higher to the lowest officer nila, hindi po dating officer or director ng canceled agency. Even their stockholders po, binubusisi po namin yan. At even stockholders. Kasi you can be a stockholder but not an officer. Yes, right po. So, pati yun tinitignan nyo. Yes po. Thank you, Mr. Chair. Nabanggit nyo, Yusek Olalia, dumadaan sa butas ng karayom yung mga nag-a-apply ng license to make sure na walang makakalusot doon ng mga dating may mga kaso. Marami pa rin po ako natatanggap ng mga reklamo from the OFWs themselves na nagpalit lang po ng pangalan yan, idol. Ang may-ari niyan, siya pa rin yung in-applyan ko. Sila pa rin. Pumunta sa opisina yung kamag-anak ko, yung pa rin yung nag-recruit sa akin, nagpalit ng pangalan. O ba't nakalusot? Kung sinasabi nyo kanina, dumadaan sa butas ng karayom. Baka naman dumadaan sa butas ng drum. Yung malaking butas ng drum. Okay. Mr. Chair, kung meron pong officer na dating kanselado na yung kanyang ahensya at ngayon ay kasalukuyan siyang membro ng isang agency, pakisabi lang po sa amin. At Ang tanong ko pa, bakit nakakalusot? Nakansela na ito, itong agency na ito, and then later on, merong isang agency na binuksan at may mga violation at malaman-laman namin na maybe hindi sila kasama sa incorporators or maybe kasama. Sasabihin ng OFW, sir, pumunta doon yung nanay ko at ng kapatid ko at yung mga sa dating na nagsarado na, yung pa rin yung mga nakaupo doon sa mga mesa. O ba't nangyari yon? So hindi kayo gumagawa ng thorough screening na sinasabi mo dadaan sa butas ng karayom. Yes, sir. Mr. Chair, meron po kaming proseso na tinatawag na surveillance at saka yung spot inspection at salvo inspection po. Kapag po kami ay nakabalita na ito ay dami lamang, pupuntahan po namin yan ora-orada na walang abiso o warning. At pag nakita po namin na yung nakaupo ay tulad ng nabanggit po ninyo, sigurado po may RV case yan at dadaan po yan sa proseso para kanselahin muli. Spot inspection. Opo. So kung gumagawa ka ng spot inspection, bakit marami pa rin mga reklamo tungkol dyan? At kung gumagawa ka ng spot inspection sa recruitment agency, bakit hindi nyo pinupuntahan itong mga accommodation ng kung saan nakahold yung mga OFW prior to their departure at para mga sardinas at kinakawawa, kinukulong, kinakandado at hindi pinapakain na maayos? Kung gumagawa ka ng spot inspection. Even while we speak, marami dyan ng mga recruitment agency sa accommodation nila na nakatenga dyan yung mga OFWs, nag-aantay na bago ma-deploy, pinapakain sardinas. Siksikan sila. Kinukulong sila kasi baka tumakas daw. Kinakandaduan. Pag nasunog, tostado sila.
Is that what you call spot inspection? Saan yon? Anyway, we're running out of time unless kung meron pang gusto itanong yung aking mga colleagues sa Senator Jinggoy or Senator Win. Okay, Miss Rucas, alam ba ng FRA o yung Platinum, yung Foreign Recruitment Agency sa Kuwait, na meron kayo violation dito sa Pilipinas? Ano po? Yes po, Your Honor. Ay, yung pag-apply nila, wala po sang kalam-alam po. Hindi nyo sinabi? Kasi hindi naman po yun part of pag mag-apply sila na yung violations itatanong, Your Honor. Are you aware of any complaint against Platinum? Yes po, aware po ako nung nangyari kay Ranara. No, before that. So far po, wala naman pong violation. Upon checking po, the Platinum is wala naman po siya. That's why nga tinanggap namin siya sa FRA namin, Doon sa, Your Honor. doon sa employer, yung si Wayed Alazmi.